sir. Ang question ko po sa ating creatives, particularly International Arts. Sa Pienza, yung co-writer dito, at saka ang ating director, si Kuya. Gusto ko lang malaman kung sana kung paano yung konsepto at yung story list na Green Bones. Maybe share it po. Yung konsepto nitong project na ito nanggaling kay JC Rubio. Dito po siya, JC. Asa si JC. Ayun, kinontak ko ni Nessa, nag-present sila sa akin ng pitch deck at na-impress ako dun sa story concept, may beginning and middle and end na siya. And yun, so nag-meet kami sa library at nag-brainstorm kami kasama si Hans, si JC, si Nessa, mga kasamahan ng team nila. Doon na, naglakbay yung material hanggang sa nabuos. Thank you so much po. Napalap na po ako. Diretso na ako sa akin sa mga listeners natin. Tulungan na rin mga sir. Magandang hapon. Ito po ba yung unang yung pasok sa MMSL? Good afternoon, sir. Ano nga po ulit yung tanong, sir? Sorry po. Yes, sir. Actually, sir, the very first time na napasali ako sa MMFF, para nagkaroon before yung meant to be with Bossing and Miss Don Zulueta. Pero very special participation lang ako, like, sobrang bilis lang. But this time, nabigyan ako ng oportunidad na makagawa ng isang MMFF project. And we're so grateful because, to be honest, last year when I was watching Firefly, parang nung pinapalabas na yung end credits, bigla ko lang naramdaman at sinabi ko nga na pakiramdam ko next year magkakaroon ako ng MMFF project. And somehow manifest ko siya lahat. And it was very challenging at first because ibang-iba ang telebisyon sa paggawa ng pelikula. But sobrang na-enjoy ko yung proseso at sobrang minahal ko yung panahon na ginugugol namin sa paggawa ng pelikula na ito. I'm just very grateful sa bumubuo ng team ng Green Bones because ginide nila ako throughout the process of this project at hindi na po ako makapaghintay na mapanood po ito na sambayan ng Pilipinas. Pumirma ka agad na pasukin yung pelikula nito. Sorry po, sir. What made you interested dun sa particular aspect ng role mo nito? Sa material. The moment na nabasa ko yung script, it's very different sa mga the usual na nagagawa ko sa TV like Lolo, Black Rider. It's very different. And ako kasi yung tipong tao na I always want to challenge myself to get better at ayoko mas stuck dun sa mga, sa comfort zone na meron ako. So, yun yung challenge ko. Every single day, gusto ko may bago ko mapapakita, gusto ko nagiging better ako and to be the best version of myself. So, in this project, I guess, somehow na-push ako doon sa limits ko. Nag-prepare ako for how many months, nag-workshop ako. I watch a lot of films like Wong Kar-wai movies para lang makita ko yung difference ng totoong cinema, ng TV, because sanay na sanay ako sa television. But in this case, I guess it's very different. But like what I said earlier, sobrang na-enjoy ko talaga yung proseso ng paggawa. Meron kang space at yun siguro yung pinaka-na-enjoy ko dito, like si Direk Zig. Lagi siya nandyan to guide us. Makikipagkwentuhan siya, hindi siya magdidictate kung anong klaseng atake yung gusto mong ilabas dito, pero hahayaan ka niya and then you'll do different versions para at least mahanap kung ano ba talaga yung tamang timpla ng karakter mo. So, grabe, sobrang na-enjoy ko talaga yung paggawa ng pelikula. Salamat, sir. Maraming salamat, Sir Neil.
Tempo. Ang ating susunod na magtatanong ay si Salve Asis na Filipino star ngayon and Pampasa. Hey Dennis, Dennis, parang comeback ko sa Metro Manila Film Festival. Paano ka nag-prepare sa camera? At saka ang reaction mo na parang yan ang anniversary ng Metro Manila Film Festival. Tsaka saan ka nakasali? Well, feeling ko po, napakaswerte po na maging parte itong ng grupo nito para buuin itong proyekto na ito. First time ko mabasa yung script. Bihirang mangyayari pero may mararamdaman kang magic at kurot talaga. Nasa tingin ko yun yung pinaka-importante na kapag nabasa mo ang first time material, yung apektuhan ka na agad. Maswerte na mapasama dito sa award-winning team na to. Napakagaling ng mga artista, mga kasama ko syempre sa buong Direct Zig. At sa mga preparasyon naman na ginawa ako dito, syempre kami ni Ruru, sanay kami sa TV, madalas akong napapanood sa TV, meron kami mga roles na ginagawa na markadong characters na napapanood sa television, halos araw-araw. So dito, minabuti namin na talagang ibahin yung mga characters namin in terms of look, sa pagsasalita. And by the way, ito kasi sa character ko na to, merong face dun sa kwento niya na kailangan niyang mag-sign language dahil dun sa trauma na naramdaman niya, parang ayaw niya muna magsalita. So, ayun, pinag-aralan ko rin po yung sign language or tinatawag na dito yung FSL. And ano pa ba? Yun lang, makikita yung sa pelikula to, mas less yung dialogue and makikita nyo kahit ininan pa lang, maintindihan nyo na kung ano yung gusto mong payawating na kwento. Pero Dennis, ano yung challenges physically na? Siguro yung challenge dito ay yung kailangan mag-effort na baguhin yung itsura. Dahil yung role ko dito ay isang notorious na kriminal at na-addict din siya dito. So, kailangan rin baguhin talaga yung kanyang itsura. So, kailangan ko mag-lose ng ilang pounds para ma-achieve ko yung look na yun. And, ayun, mas kailangan lang mag-effort dahil syempre sa tagal ko na rin dito sa industriya, kailangan may pakita naman akong bago na magiging curious lahat ng mga manonood. Thank you very much. Request na po namin yung mga members ng media kung kayo po ay nasa bandang likod ng kwarto. Okay po yung magtatanong, lapit lang po kayo ng konti sa may center para mag-pick up yung mic ng ating mga ng ating tech, ng ating receivers dito. Okay, our next member of the media is Richard Paglikawan of Live TV. Hello, good afternoon. Yung question ko kay Miss Alessandra, so... Hello, good afternoon. Last year, ikaw syempre yung pinanood namin sa Firefly. And ngayon, part ka ng Green Bones. First question ko, what made you say yes to this project? The repeat. Parang, uy, Jimmy Films ulit, si Direct Zig ulit. Kasi nga, may joke nga kami na meron akong guaranteed 5 days na shooting every year. Please, kahit anong role, I'll be there. Basta 5 days guaranteed. And of course, syempre, maayos naman yung role. Okay na. Nakasentro yung script, of course, kay Dennis at saka kay Uru. At wala namang problema mag-support sa kanila kasi pareho magagaling na artista. And of course, ayaw na maghiwala ni Zig. And ito ba, anong kaibahan mo sa role mo from last year sa bago mong role? And ano yung naging parang challenge sa'yo? Challenge? Parang wala naman. Pero wala natin palalimin to. Okay. Barkada ako dito ni Dennis. Barkada na, ano yung backstory natin? Hindi naman namin napag-usapan, pero parang magkaibigang adik na may something. Tayo ba? Hindi ko nabasa yung script. Okay. Kami pala yun. Mali. Okay. So, ganon. So, basta I'm there. I'm there. And guaranteed 5 days. Guaranteed 5 days. And ito, ang haba na ng pinagtawahan nyo ni Direct Zig. So,
marami ka ng masasabi about him, especially yung tatak na when it comes sa filmmaking. So, ano na lang yung nakita mong tatak ni Direk Sig dito sa pelikula to, and paano namin yung makikita as viewers? Binuksan niya yung kasi from the script, syempre parang, ako ba mag-explain ng treatment mo? from the script, parang, kulungan siya, di ba? Medyo nakakasuffocate yun. So, knowing Zig, hindi papayag, parang nag-create siya ng sariling mundo. Isang kulungan na nasa gitna ng isang isla, in the middle of nowhere, parang gano'n. Yun yung nakita kong Zig Dulay nga. Miss Alex. Thank you so much. Thank you so much. And next is Mr. Alan Policarpio of the Philippine Daily Inquirer. Hi, good afternoon. I have a question for Royce. Pakwento lang about your role here sa PDL, and did you find it challenging ba para sa'yo? Hello, magandang hapon. Ako po dito ay isa sa mga PDL, mga prisoners, so kasamahan ako ni Derek sa Mulungan. And siguro sa challenge din, yung lows, kasi binabago yung mga lows namin dito. Ayan, kasama ko rin sila, Sir Roland, Sir Ronnie. Talaga binabago yung lows namin dito, pati yung paano kami kumasta. So yun, pero tulungan naman suportahan lang sa isa't isa. Pero after playing the role, kumbaga ano yung pinaka-takeaway mo, mga natutunan mo about kung paano sila yung buhay nila doon? Siguro natuto rin ako mag-sign language actually kasi tinuturuan din kami, and siguro natutunan ko sa role or sa story na ginawa namin. Ano ba? Usapang hustisya kasi ito siguro ang hirap. Huwag ka na lang muna siguro don't judge the book by its cover. Wow, English. Di ba? Tama naman. Kasi, hindi natin alam, hindi natin nakikita yung tunay na istorya ng isang tao. So hanggang maaari, huwag natin siyang husgahan. Alamin natin yung pinaka-totoo. Hukayin natin yung pinaka-ilalim ng istorya na pinanggagalingan ng tao bago natin siya husgahan. At saka masasabi kung mabuti o masama siyang tao. Sa tingin mo, deserve nila ng second chance or second look mga PDLs? Ako para sa akin, yes. Kasi tao lang tayo Nakakaramdam tayo ng iba't ibang emosyon. Depende sa galit, lungkot, saya na naramdaman natin. So, kung ipapakita naman ng tao na deserving sa second chance, bakit hindi? Okay, salamat. Thank you. Alright, don't judge the book. Next is Miss Kate Adahar of Random Republica. Nabalitaan namin parang bad guy yung role mo dito. Gaano kasama yung pagka-bad guy? Good afternoon, everyone. Paano ba? Siguro masasabi ko talagang yung pagiging bad guy kasi siguro masasabi ko maraming klase ng pagiging masama ng isang tao. Sa nakita ko dito sa character ni Cruz, the role of Cruz dito. Sa tingin ko yung pagiging bad guy niya because of his greediness. Greed siya masyado siyang maraming gustong punit sa buhay niya. That's why he will do whatever it takes para makuha yung gusto niya. So siguro doon din mapapanood ng mga manonood natin, ng kapwa natin na yun yung parang lesson naman sa character niya. Because of our desires, pwede tayong mapasama pag too much. So, pwede kahit may mapahama ka ng tao para lang makuha mo yung gusto mo, mangyayari. So, yun ganon siya kasama dito. And alam ko na kapag na ipalabas ito, marami rin makaka-appreciate na in a way dito sa character na ito, pwede palang dapat pwede palang may aral dito sa pagiging masama. Hindi lang siya yung masasabi kung ginawa lang siyang masama para maging kontrabida lang ng dalawang or ng mga cast dito ng characters dito. Meron yung pinanggalingan bakit naging masama yung role ni Cruz po. Kumusta naman yung working relationship na nila? Lahat kami actually
actually, mga nakatrabaho ko na po sila halos lahat, no? At sila rin si Dennis, no? Siguro parang first time lang yata, no? Not, no? Pero lagi ko naman siya nakita sa GMA. Most of them here, nakatrabaho ko si Lois ngayon lang, pero mga nasa network lang kami. Kaya parang talagang hindi na kami nag-adjust lang dito. Well, my first time to work with kay Direk Zig. Sobra akong natuwa po ako. And I feel so blessed to be a part of this masasabi kong comeback ng lahat, no? Sabi nga ni Sir Ricky na nabuhay ulit yung industriya talaga ng So, isa pong karangalan na napasama ulit ako dito. And at the same time na nakasama ko yung mga dati kong nakasama na magkakaroon ng dahilan para maging mabuhay ulit ang industriya. And regarding sa relasyon ko sa kanila, masaya po ako at nagpapasalamat ako siyempre unang kay Lord because naging maganda naman po so far ang naging relasyon namin ng bawat isa. Natapos namin ito ng maayos kahit po lahat kami may mga schedules at nagtulungan po kami. And I feel so respected and loved dito sa aming cast. At nagpapasalamat po ako sa amin lahat. Hindi lang po sa mga cast namin, hindi naman po mabubuo ang isang magandang pelikula nang wala rin po from the production team itself, from the creative teams, from the mga nasa likod po ng camera, sila Mang Ange, Siyempre Vanessa, na nagtiwala po sa amin, Sir Ricky, at ang aming mga cameramen, the whole team itself. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Wendell. Next is Mr. Roel Mendoza of Pangmasa. Hello. Good afternoon and congratulations sa buong cast ng Green Bones. Ayan, ang aking question ay para kay Miss Isa Calzado. Welcome back. Ito ba yung welcome back Kapuso, Isa? Hello, mga Kapuso. Hi, Miss Annette, my friend, and everybody, Miss Nessa. Actually, hindi ko siya na-realize. And I remember being on the set, on the first, before ko nun, hello, magandang hapon sa mga kaibigan natin, sa press. Thank you for having me here today. Hello, everyone. Hindi ko na-realize, sabi ni Miss Nessa, is this your comeback project with GMA? I said, is it? Sabi ko, hindi ko siya na-realize. Because when I read the script, I read it like a script of any other, like I read it as a script. And when I said yes to it, I said yes because it was a good script, irregardless of who was producing it. Because the script stands and script is king, in my opinion. I mean, of course, a director has to bring that to life. No pressure. And the actors, no pressure, all of us. So yes, ito po pala ang aking pagbabalik sa aking GMA. Sa aking, syempre pamilya ko po ng 10 taon at alam ni Miss Annette na mahal ko sila. Ayun. Parang tayo may kausap na Hollywood actress. Ano po? Parang Hollywood actress dyan sa ano. Sa kinalaran niya ng Marisa. Dahil sa Sitper ba yun? You are so gorgeous. You are so gorgeous. We are all beautiful. Thank you. I accept blessings. Nakakahawa yung ganda mo. Thank you. Ako si Amihan. Yes. Amihan season ngayon. Yes, ang anak ko po ay Amihan din. Amihan season. And how is it working again with Dennis, with Wendell, yung mga OG sa mga Kapuso? Mga high school friends namin, yan. Actually, si Wendell po hindi ko naka-eksena, pero si Dennis at si Alex, nakasabayan ko. Nung kailan lang? Nag-umpisa kami mga 5 years ago. Tayama tayo. Pero kami, Globe TVC. First time namin ni Dennis talaga mag-act together in a scene. Kasi kahit dun sa Globe TVC namin dati, separate kami na nag-shoot. But how was it? It was like, it felt so familiar but also new.
parang it brought me back to, you know, my 20s. Alam mo yun na parang sila pa rin yung nakikita ko, and I looked at them and I thought to myself, wow, we've been through so much and we're still here. Thank you, Lord. Yun lang. We still look the same. I would like to. Thanks, Bella. No, but yun lang, parang hindi po kasi lahat ay andito pa. For whatever reason. Pwedeng ayaw na nila, pwedeng, you know, parang the fact that we're still here, we're doing these projects. When I saw him today, parang, praise God. Thank you for work. Thank you for meaningful and impactful work, which I think Green Bones is. Parang makakabata ka rin namin. Diba, what about working yung mga bagong kapuso? Ayan, naku, hindi po sila nakatrabaho. Di ba, wala sila Ito lang aking anak, si Sienna. Wow, look at this bright young lady, diba? It's so nice to work with everybody. So I wish I had more scenes with them, but I didn't really have as many. This is really inedit out pa daw ako. Ayun na nga, tatlo lang yung guaranteed ko sa kanila eh. Na-edit out pa, so parang 5 seconds lang. But it's, you know, I said yes because again, the project is so good. And, you know, I really wanted to be part of it. Yeah. But will we be seeing you more sa GMA naman? Teleserye or... For now, I am very busy. Mag-yes ka na lang. Mag-yes ka na lang. Yes to my daughter's network. That is the Dea Network. I am very busy. She's quite a demanding and hard to please boss. No, she's not demanding or hard to please. But I am a mother, first and foremost, in this season of my life. And I am currently also in a play. Nag-promote, sorry guys I'll take this opportunity. Last 5 shows na po. So yun po ang pinagkakabisihan ko. And you know, I do not know what life has in store for me. So I will always say yes when the project feels right for me. So yeah, thank you. Thank you.